Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Didmina Dikwatin. Meron siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Amelia Hogo. Meron siyang 24 na mga comments. Bika Marquez. Meron siyang 19 na mga comments. Nandyan rin si Sampagita Rose. Meron siyang 16 na mga comments. And Ray Padiran. Meron siyang 11. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Well, mga kababayan ko, kung napansin niyo po, iba na naman ang ating background. So, kapag ganito ang background natin mga kababayan, ang ibig sabihin, wala tayo sa ating studio. Kasi nandito si Sir Evan sa Ubic, sa Cebu City mga kababayan. Diba ngayong Sunday na ang sinulog dito sa Cebu, pero hindi makaka-attend si Sir Evan. Sinamahan ko dito mga kababayan ang aking asawa sa kanyang check-up. Kasi ang aking asawa mga kababayan, buntis. Yes, buntis po. So, 5 months from now, meron na namang bagong membro ang pamilya ni Sir Evan. Okay? But anyways, una natin pag-uusapan mga kababayan, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, lalo na, mamitig tayo ng mga tenga, mangurot tayo ng mga DDS. Dito muna tayo sa balita, nakakalabas pa lang po. Yes, breaking news. Just in, tinuluyan na ni Enrique Razon itong si Congressman Kiko Miao Barsaga, mga kababayan. Yes, si Kong Miao Miao, diba the other day mga kababayan, ito kasing si Enrique Razon, inakusahan ni Kiko Barsaga na mastermind daw. Isipin nyo, mastermind daw sa corruption dyan sa HOR o dyan sa Kongreso mga kababayan. So nang narinig yan ng kampo ni Enrique Razon, abay sumabog sa galit mga kababayan. Kasi nga diba itong si Kiko Barsaga, napakahilig talaga mga akusay, napakahilig talaga magpalabas ng fake news mga kababayan. Thus meron siyang naipakita na picture na kung saan meron picture kasi na nakita itong si Enrique Razon nandun sa INUP. INUP, yung National Unity Party mga kababayan. Diba ang chairman dyan, si Representative Ronnie Puno mga kababayan, yung House Deputy Speaker sa House, diba? House Deputy Speaker. At siya rin yung INUP chairman mga kababayan sa party na yan. Itong si Representative Ronnie Puno. Si Ronnie Puno mga kababayan, magkakaso din dito kay Kiko Barsaga. Diba gunggong talaga eh. So kahapon, na-post ko doon sa ating Facebook account mga kababayan, nasabi ko, diba na tatadta rin ng mga kaso itong si Kiko Barsaga ni Enrique Razon. Kasi ang balita na yung mga kababayan, nakaabot talaga kay Sir Evan. Yes, galing ho sa very reliable source natin. Galing ho mismo doon sa grupo ng INUP. So, naging totoo talaga mga kababayan. Kasi minutes ago, isipin nyo, minutes ago pa lang, itong kampo ni Enrique Razon at mismo si Enrique Razon ang nagpunta doon sa Makati Office of the Prosecutor. So yan ang investigation data for mga kababayan sa Office of the Prosecutor. Buti na lang, tinuluyan itong si Kiko Barsaga. Diba? Gonggong kasi, napakahilig kasi mambaliktad mga kababayan. Napakahilig kasi magbalabas ng mga fake news. At yan ang maganda. Kasi hindi lang si Kiko Barsaga mga kababayan ang mahilig magpalabas ng ganyan. 'Di ba? Marami ho. Sino pa? Jason Sa,
yung grupo ng mga maisog, yung grupo ng mga didis vlogger, yung mga attorney nila ng mga gonggong, ang hilig kasi magpalabas ng mga fake news. Nang dahil nakita lang sa picture, magpalabas ka agad ng insinuation, mga kababayan. Magpalabas ka agad ng mga fake news. So ngayon, kinasuhan, di ba? Ang kaso, mga kababayan, according dito sa balita ng Abante News Online, sabi dito, just in, formal na kinasuhan ng kampo ng negosyanteng si Enrique Razon, si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Makati City Prosecutor's Office ngayong hapon, Miyerkules, January 14, 2026, mga kababayan. At mismo, si Razon ang naghain ng 2 counts of cyber libel laban kay Barsaga. Matandaan sa post online at public statement ni Barsaga, sinabi niya na ang kanyang dating mga kasamahan sa NUP ay nakatanggap umano ng suhol mula kay Razon kapalit ng pagsuporta kay dating House Speaker Martin Romualdez noong nakalipas daw na taon, mga kababayan. So inakusahan niya na merong bribe sa pagkakatindi ko, mga kababayan. Parang merong bribe at saka korupsyon, mga kababayan. Nakalimutan ba ni Kiko Barsaga na ang kanyang papa, yung papa niya, mga kababayan, si Pido, di ba member ho ng NUP? Naalala ba natin yan? Yes, member ho ng NUP ang papa ni Kiko Barsaga. Kung kanyang inakusahan yung member ng NUP na mga kurap, ang ibig sabihin, kurap din ang papa ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Diba? Correct me if I'm wrong, mga DDS. So itong si Kiko, hindi kasi ito magbantay sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan, basta lang makabuka na kanyang bunganga. Siyempre, kontrolado siyempre, dyan siya kinontrata ni Sara, mga kababayan. Mag-ingay ka lang dyan, kami na ang bahala mag-back up sa'yo. O, diba? So ngayon, nakatagpo siya ng tao na siya dito ay papatulan, mga kababayan. Kinasuhan na ng 2 counts of cyber libel itong si Kiko Barsaga. Pero siyempre, kayang-kaya naman yan i-counter ni Kiko kasi mapira rin yan si Kiko, mga kababayan. Kung lalabas na dito ang kanyang warrant, kayang-kaya niyang bayaran ang kanyang ang tawag ito, mga kababayan, yung bail. Kaya niyang mag-bail. Kasi siyempre, may pera yan si Kiko Barsaga. Pero at least, nakita rin dito na inaksyonan siya ng tao. Inaksyonan siya ng kanyang inakusahan, mga kababayan. So speaking of kaso, mga kababayan, di ba nakita rin natin kahapon si Attorney Claire Castro nagpunta doon sa NBI. Kasi pinacheck niya, mga kababayan, yung statement or yung post mismo sa Facebook page ni Attorney Trixie Cruz at saka yung Amid Paglinawan, mga kababayan, na kung saan meron kasing pagbabanta doon. Kasi nga diba ang sinabi doon, mga kababayan, talang basahan po natin. Ang sinabi kasi doon na pagbabanta ni Trixie, sabi niya, oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. 'Di ba? Sabi dito, oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix lang at coccyx mo ang walang latay. Alam natin yung appendix at saka alam rin natin yung coccyx. Alam natin yung coccyx, mga kababayan. 'Di ba sa pagkakaintindi ko lang, ha? As far as I remember, yung coccyx, di ba yung bone yata yan, parang tailbone, mga kababayan? Sakto ba si Evan? Di ba yan po ang tailbone? So, ibig sabihin, kapag ang coccyx lang daw at saka yung appendix ang walang latay. Yung walang latay, mga kababayan, yan ang pinaka-common na term or phrase sa ginagamit kapag merong pagbabantaan. Diba? Sakto ba siya, Ivan? Yan ho ay pagbabanta. Yan ay pasok ho sa grave threat, mga kababayan. Not just grave threat, pati rin sa cybercrime. Papasok yan, Attorney Trixie. At alam mo yan. Diba? So ipapakita ko muna sa inyo, mga kababayan, yung pagpunta ni Yuse Claire doon sa NBI. For more details, let's watch this. Dumulog sa NBI si Palace Press Officer Claire Castro para i-report ang anyay banta sa kanyang buhay. Ayon kay Castro, ikinatakot niya ang naturang
Facebook post nitong January 2 dahil anya, direkta itong nagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon, pag-iisipan ni Castro kung magsasampa siya ng reklamo, pero binigyan din niya na mahalagang ma-report niya ito sakaling may mangyari sa kanya. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nutong si Ahmed pag dinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Ma'am, anong background possibly behind this post? When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Depensa naman ni na Angeles at Paglinawan, wala umanong threat sa naturang post. Anila, ang pag-report ni Castro sa NBI ay isang pagtatangkang pigilan ang mga pahayag na kritikal sa Administrasyong Marcos. Lumikha rin daw ito ng chilling effect para sa mga nagpo-post ng kanilang mga opinyon at kritisismo sa trabaho ng mga public officials. O, di ba? DDS tactic, mga kababayan, DDS style. Yan kasi ang lagi nilang palusot kapag sila narito ay sasampulan, mga kababayan, or kakasuhan. Di ba? Ginigipit na dito, sinusuppress ang kanilang freedom of expression daw, mga kababayan. Freedom of expression. Napakalayo naman kasi. Malaki kasi ang pagkakaiba ng pagbabanta kaysa freedom of expression, mga kababayan. Di ba, DDS? Napakalayo ho ng ibig sabihin yan. Iba naman kasi ang magbanta ka kaysa magsabi ka lang ng inyong saloobin. Freedom of expression, hindi pagbabanta. At yan lagi ang ginagamit ng mga DDS na palusot, mga kababayan. Di ba? Kitang-kita naman yan eh. Very obvious. Yan ang DDS style. Ang mga DDS, napakahilig mag-fake news, napakahilig magbanta ang mga gunggong na yan, mga kababayan. So ngayon, dito sa case ni Trixie Cruz, mga kababayan, since nakita niya si Yussi Claire Castro na pumunta doon sa NBI, hindi na nakakatulog. Napansin ba natin? Kasi ang account ni Trixie, mga kababayan, yung luminous, always my post every hour or before hour, mga kababayan. Kasi nasubaybayan ko yung kagabi, always my post, mga kababayan. Tapos nung nag-live siya kinaumagahan, kanina mga kababayan, mga 8 o'clock yata yun sa morning, may eyebag pa, mga kababayan. Ang ibig sabihin, bothered siya, stress na stress siya sa ginawa na aksyon ni Yussi Claire Castro. Dapat lang, kasi kapag hindi siya aaksyonan, mga kababayan, lagi nila yang ginagawa at palagi nila yang gagawin, mga kababayan. Diba, DDS? So ngayon, ang sigaw ng mga DDS, sinusuppress daw ng Marcos admin ang kanilang freedom of expression. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa iyo at saka obserbahan natin ang expression or facial expression ni Trixie Cruz during sa kanyang live kaninang umaga. At saka bibigyan natin ng reaction, mga kababayan. For more details, let's watch this. So this afternoon nga, pumunta si Undersecretary Claire Castro sa NBI to file a report supposedly on a post that was made by Attorney Ahmed on Luminous. Okay, now Luminous does carry our names, but there are actually 4 writers there. One is inactive, si JP, but the active ones are myself, Attorney Ahmed, and Adrian Pascual. Okay. Supposedly, she claims that the post was amounted to a grave threat against her. So let's have a look at what exactly that post was about. Na oras na naglag ka ng humans, ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinaggagawa mo. According to her, it constitutes a threat, and therefore, she is reporting it to the NBI so that if anything happens to her, then kami daw ang tatanungin. Imbestigahan daw kami. Now, certain media people have reached out to us for a comment. So what we did was we posted our own statement
in Luminous, also the same place where she found allegedly saw the original statement made by Attorney Ahmed. So here is our statement and I would like to read it to you. Okay, so putulin lang natin mga kababayan kasi walang kwenta eh. The same pa rin na palusot na according daw ni Amit Paglinawan na wala daw grave threat doon sa kanyang sinabi. Wala daw pagbabanta doon sa kanyang sinabi mga kababayan. So syempre yan ang palusot. Yan kasi ang normal na procedure mga kababayan kapag ikaw na ay sa tingin mo na nakita mo yung kampo na inakasahan mo na ikaw ay kakasuhan. Siyempre yan ang palusot. Hindi mo aaminin mga kababayan or isegue mo, naging Bisaya yun eh. Or isegue mo ang inyong or ang kanyang naratibo. Ganun yan eh. Ganun ang mga DDS, di ba? Palusot ka agad. Wala daw grave threat or pagbabanta doon sa kanya mga sinasabi. Ang sinabi doon ni Trixie Cruz mga kababayan English, mahaba pa, puro lang palusot. Pero isa lang doon ang ibig sabihin mga kababayan, walang pagbabanta doon sa sinabi ni Amit Paglinawan. Di ba sinabi ni Trixie mga kababayan na si Amit Paglinawan daw or si Attorney Amit Paglinawan ang nag-post daw noon. Di ba? Nung hindi pa nag-viral ang post ni Trixie Cruz mga kababayan, sinabi man niya na si Amit Paglinawan ang nag-post nun. Di ba wala siyang sinabi mga kababayan or note malang doon sa post na yon na this is written by Amit Paglinawan. Wala kasi nakasabi doon mga kababayan. Kundi nag-react na lang siya, sinabi niya lang na ito ay post ni Amit Paglinawan after nag-viral kasi inaksyonan ni Yuse Claire Castro. O di ba? Bakit biglang inihiwalay na itong si Trixie Cruz, Sir Ivan? Bakit siya biglang inihiwalay? At sinabi niya na si Amit Paglinawan yun nagsabi. Sa tingin ko lang mga kababayan, sa tingin ko lang ha, grupo nila ni Amit at saka ni Trixie, sa tingin ko lang. Kasi itong si Trixie Cruz mga kababayan, di ba siya ay suspendido bilang abogado 2 times na? Yes, suspended ho siya 2 times according sa nabasa ko. Siya daw ay suspended mga kababayan 2 times na kasi siya ay nagkaproblema doon sa kanyang kliyente noon something like sa annulment yata na issue mga kababayan. Hindi ako sure ha. Siguro sa annulment na issue. At saka itong si Trixie Cruz, siya ay inireklamo mga kababayan. So siya ay nasuspended 2 times na. At siya daw ay tinulungan ni Digong. Siya daw ay tinulungan ni Digong ang kanyang problema mga kababayan. Kaya nagkaroon siya ng utang na loob kay Digong kasi siya ay tinulungan ni Digong na maresolba ang kanyang issue bilang isang abogado daw. Diba? Sa ngayon, inihiwalay itong si Trixie Cruz doon sa post ni Amit Paglinawan daw na merong pagbabanta kay Yuse Claire Castro. Bakit? Kasi natatakot itong si Trixie Cruz baka siya ay matuluyan ng madisbar mga kababayan. Sakto bang analysis si Ivan, DDS? Yun lang aking opinion ha. Yun ang aking views. Pero hindi ko sinasabi na yan ay totoo. Yun lang ay aking pananaw, analysis. Diba? Kung sakto yun, well, it's up to Trixie. Diba? Kung sakto yun, baka siya matamaan. Siguro yun ang rason, siguro lang na kaya kanilang inihiwalay bigla si Trixie doon sa post ni Amit Paglinawan. Kasi takot na siya na baka siya ay matuluyang madisbar na. O diba? Ganyan kasi itong mga DDS kapag sila ay aaksyonan mga kababayan. Pa-feeling, pa-victim, bigla. Di ba nakikita naman natin yan sa post doon kay Trixie Cruz? Tingnan nyo, napaka-busy talaga eh. At saka ang kanyang mga post doon na written or mga post, ang tawag ng mga kababayan, parang post text lang ukol sa pagpunta ni Yuse Claire doon sa NBI. Na-trigger siya na nagpunta si Yuse Claire doon sa NBI mga kababayan. At saka sana ito ay talagang tutuluyan na ni Yuse Claire mga kababayan. Hindi lang yung nakita natin na siya ay nagpunta doon sa NBI, sana tutuluyan niya na kanyang kakasuhan. Pero alam ni Yuse Claire ang kanyang ginagawa. Bakit? Siyempre abogado yan eh. Alam niya yung proper na procedure bago mag-file ng kaso mga kababayan. Kasi ganyan yan, di ba? Kapag meron kang nabasa na medyo hindi maganda na ikaw yung pinag-uusapan mga kababayan, at sa tingin mo na ito ay nakakasira sa iyo or ito ay merong pagbabanta,
dadalhin mo yan doon sa NBI or sa PNP. Kasi ipapatingin mo mga kababayan kung ito ba ay pwedeng or meron bang pwedeng ikakaso dyan. At kapag nakita ng NBI na merong probable cause yung binigay mo na reklamo sa kanila or ipinakita mo na reklamo mo, dyan ka na action, dyan ka na magkakaso mga kababayan o dyan ka na mag-proceed na ikaw na ay magkakaso. Sana meron makita na probable cause yung NBI na nilapitan ni Jose Claire Castro mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo mapapatuloy doon sa mga mainit na usapin at saka mamitek tayo ng tinga ng mga DDS, well, good news muna tayo para makita ng mga DDS kung ano ang lakad ni President BBM doon sa UAE at ano na ang kanya nakuha na investment. For more details, let's watch this. Nakausap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng Damac Digital kung saan tinalakay nila ang planong pagtatayo nito ng data center sa Laguna. Kasama ng Pangulo sa pulong ang cabinet members at ang founder and chairman ng Damac Digital na si Hussein Sajwani. Ginawa ang pulong sa Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel sa Abu Dhabi. Tinalakay sa pulong ang mga oportunidad at pagtutulungan para sa itatayong data center hub o storage ng internet. Ang nasabing pulong ay kabilang sa naging sidelines meeting ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa UAE. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Abu Dhabi Sustainability Week, binigyan din niya ang halaga ng pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang palakasin ang mga aksyon at hakbang. Ayon sa Pangulo, isang magandang pagkakataon ang Sustainability Week upang mailatag ang mga naiisip at solusyon ng bawat bansa sa naturang hamon. Samantala, tiniyak din ng Pangulo sa pagpupulong ang commitment ng Pilipinas upang abutin ang Sustainable Development Goals sa pamamagitan ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa pagtatayo ng mga infrastruktura, pinatatag na ekonomiya, inobasyon at maayos na pamamahala. Dagdag pa ng Pangulo sa pagpupulong, patuloy ang pagpapabilis ng pamahalaan sa paggamit ng bansa sa renewable energy. Nagtibay ng Pilipinas at United Arab Emirates ang isang kasunduan para sa isang malayang kalakalan matapos ang 2 araw na working visit doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. at UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang paglagda at palitan ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na niligdaan ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque para sa Pilipinas. Ginawa ang paglagda sa sidelines ng Abu Dhabi Sustainability Week 2026 Summit na ginanap sa Abu Dhabi National Exhibition Center. May tuturing na isang makasaysayang tagumpay ang CEPA bilang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa na nasa Middle East. Layo ng kasunduan na bawasan ang mga taripa, palakasin ng market access para sa mga produkto at serbisyo, pataasin ang pamumuhunan at lumikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipinong profesional at service providers na nasa UAE. Saklaw nito ang mga mahalagang sektor tulad ng digital trade, MSMEs, sustainable development, intellectual property, competition at consumer protection, government procurement at technical cooperation. Makikinabang din ang Pilipinas sa mga ine-export nito tulad ng saging, pinya, canned tuna, electronics, machinery at iba pang mga high demand na mga produkto. Samantala, umabot na sa halos $1.83 billion ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2024, kung saan ang UAE ay ika-18 sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas na may halos 39% ng mga export ng Pilipinas sa Middle East. Samantala, nakipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community o mga Pinoy sa United Arab Emirates itong January 13. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng mga OFW, sinabi niyang nakikita niya ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino na nasa Pilipinas man o sa ibang bansa. Di ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng administrasyon upang paramihin pa ang job at business opportunities sa iba't ibang sektor sa pamagitan ng mas pinagtibay na ugnayan ng Pilipinas at UAE sa trade and investment. Tiniyak din ng Pangulo sa ating mga kababayan na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang pag-unlad ng bansa para sa bagong Pilipinas. Gagalak po kami lahat na makita ko kayong lahat. Dahil po,
nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Kayo po ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa pamamagitan ng inyong kontribusyon sa United Arab Emirates. Sa magandang ehemplo na inyong ipinakita sa inyong trabaho, sa inyong mga kapwa Pilipino, sa pamahalaan ng UAE, sa iba't ibang mga lahi na nanirirahan dito, at sa kontribusyon ng inyong ibinigay sa ekonomiya sa ating minamahal na Pilipinas. Alam niyo po, nandito po ako, isang bagay na ating ginawa dito ay pag-witness nung kayo nabanggit po ng ating ambassador, yung pag-witness sa pagpirma, yung tinatawag po na SEPA. Ano yung SEPA? Comprehensive Economic Agreement ang kahulugan ng SEPA. Bakit po? Bakit po natuloy po ito? Ang UAE po ay laging sinasabi, wala po kaming narinig kahit isang masamang salita o reklamo sa ating sa inyo, sa ating mga kababayan dito. Kaya't naman mahal na mahal ang mga Pilipino, mahal na mahal kayo ng inyong mga employer, lahat ng inyong mga kaibigan, naging kaibigan dito sa UAE. Dahil doon, siyempre, nagmamagandang loob po, gusto tayong tulungan, gusto makipag-partner sa atin ang UAE. Dahil mahal na mahal kayong mga Pilipino na nagtatrabaho dito, na nagtatanaw po sila ng utang na loob. Ang kanilang sinasabi, kung hindi sa mga Pilipino na tumulong sa amin dito sa UAE, ay hindi po naging mayaman ang UAE kagaya ng ganito. Kaya't malaki ang pasasalamat ng UAE sa mga Pilipino. At kagaya ng aking sinasabi, kagaya ng dati, kayo ang nagdadala ng dangal sa Pilipinas. Kaya you are the source of pride and honor of our country. Kaya sa pagbisita natin dito, siguraduhin na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan dito sa UAE na inyo pang tinutulong ng pangalawang tahanan sa labas ng ating bansa. Today, the United Arab Emirates is home to one of the largest Filipino communities in the Middle East. Nag-1 million na yata ang Pilipino rito sa UAE. Nagsimula po sa Dubai hanggang dito na sa Abu Dhabi at nakakalat na po sa buong United Arab Emirates. At mula sa umpisa pa lang, mula noong 1971, ang mga Pilipino ay nandito na at tumutulong sa pagpaganda ng ekonomiya at ng bansa ng UAE. Kaya bilang pasasalamat, bilang pagtatanaw ng utang na loob ng UAE sa mga Pilipino, sa inyo, ay sinabi nila, ba't di tayo magkaroon ng agreement? Ito nga naging SEPA. At it is a comprehensive Economic Partnership Agreement. Yan pong ibig sabihin ng SEPA. At dahil dyan, marami po tayong pag-uugnay sa UAE, sa trade, sa exchanges, sa people-to-people na pagkikilala. Yan po ay naging bunga nga ng inyong napakagandang trabaho dito at ang pagtaas ninyo ng reputasyon ng mga Pilipino dito sa UAE. Kasama na rin po lahat po ng mga OFW, hindi lamang dito sa Middle East, kung hindi sa buong mundo. Alam nyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister, at hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila kagad sa akin, alam mo, kami, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasan man, ay sinasabi nila, ang mga Pilipino sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin dahil sila ay napakasipag, napakabait.
At tumutulong, kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Sabi ko, ganyan naman talaga dito ganyan talaga mga Pilipino. At si hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, yan ang reputasyon natin. Dahil napakasipag. Kaya't muli, nung nagsimula, ang ating mga kababayan, nagsimula, mga engineer, architect, sila ang nagpapatayo, mga construction, sila ang tumulong sa paglagay ng mga bagong kalsada, mga tulay, mga malalaking construction na project. And that's why our government values the vital role of overseas Filipinos in nation building. Kaya't lahat ng aming maaring gawin upang matiyak na ang kalagayan ng ating mga OFW ay nasa mabuti naman. Kaya po ay lahat ng pangangailangan ng ating mga OFW ay ating ipinipilit na bigay sa mga benepisyo, sa mga tulong, sa mga suporta para masabi naman natin lahat ng pangangailangan ninyo ay sinasagot naman ng ating pamahalaan. Because we envision a future where every Filipino, at home or abroad, has a chance to succeed. Because once we deepen our trade and investment partnership with, for example, the UAE, we are laying the groundwork for employment opportunities in more varied sectors and wider market access for Filipino businesses. Every achievement that you earn, whether through your profession or entrepreneurial ventures, makes us stronger, not only for yourselves, but also for the collective progress of the Philippines. So in closing, I express once again my deepest gratitude, not only of myself, but of all your countrymen, for your unwavering spirit and dedication and the pride and love that you have shown for your countrymen and for your country. Your achievements bring honor to the nation, a nation that is truly and genuinely proud and grateful to all of you. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Kaya po, huwag po natin makakalimutan, lahat po ito ay para sa pagpaganda ng buhay ng ating mga kababayan at ang pagpaganda ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay ang mga ang bagong Pilipinas! Magandang gabi po sa inyong lahat! Maraming salamat po! Di ba? Halos maiyak sa tuwa ang mga OFW mga kababayan, mga Pilipinong kababayan natin na nandyan sa Dubai. Halos sila maiyak sa tuwa nung makita nila na binisita sila ni President BBM. Di ba? Mga DDS, sabihin nyo sa amin ngayon na wala bang ginagawa ang ating presidente si BBM? Wala bang ginagawa na makakatulong sa ating bansa ang ating First Lady, Lisa Marcos? Di ba? Napakasipag ho ng First Couple. Ginagawa nila ang lahat para matulungan, mapaangat pa ang ating ekonomiya at mabigyan ng mga trabaho ang mga kababayan natin mga Pilipino dito sa Pilipinas at para magsipasukan pa yung mga ibang investors dito sa Pilipinas. At saka dito natin nakita mga kababayan na pirmado na yung free trade agreement between ng Pilipinas at saka ng UAE. Di ba? Ang ibig sabihin mga DDS, pinakakatiwalaan ng ibang lahi ng taga-Dubai ang ating President BBM at saka si First Lady Lisa Marcos. Sino ang tamad ngayon? Di ba? Hindi tamad si President BBM at saka si Felisa. Nagbulag-bulagan lang kasi kayo. Kasi paniwalang-paniwala kayo sa mga fake news ng mga pinapanood ninyo na mga fake news peddler na mga vlogger. Di ba? So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan, well, i-shoutout muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung laging nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So kasama natin, andyan si Rose Guevara,
Hi to Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Treneng Lozano, Marilyn Ortiguero, Ma'am Carclia. Nandyan rin si RN MSN 2006. Hi to Teresita Bihasa. Maria Midesiplon. Nandyan rin si Fanny Yuan from Sampaloc, Manila. Hi to Julio Madrid, Amy Mapalad, JC Kim, Jamie Pateno. Nandyan rin si Edelberto Tero. Hi to Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Mila Cristitan, Rayon Inicosi, Sweetie J, Christina M, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay? Eh siya nga pala kagabi, nandun ako sa live ni Ma'am Carclia. Asa ka nang imbita si Ma'am Carclia. Hopefully soon na magkakulab kami ni Ma'am Carclia. But anyways, dito tayo sa ating next topic. Ano sa Evan? 2 days ago, di ba meron akong na-post doon sa ating Facebook account tungkol kay Baste Duterte, na kung saan si Baste at saka yung Davao City Government, mga kababayan, sila kasi ay sinita ng taga-COA. Bakit sa Ivan? Ito ay tungkol sa disaster fund or budget para sa disaster, mga kababayan, na hindi ito na-utilized or hindi ito na fully utilized, mga kababayan, hindi nagamit lahat. Bakit sa Ivan? Siguro ito si Baste tamad. Siguro itong tao na to puro lang travel, mga kababayan. Or ang budget na yan po ay napaka-importante. Isipin nyo po, that is Disaster Response Fund, mga kababayan. Napaka-importante niyan. Pero nakita natin dito, mukha yatang inipit. Diba? Mukha yatang inipit or tinipid ang taga Davao City. Kasi ang budget all in all, mga kababayan, sa Disaster Response Fund is 438 million pesos. Sa year 2024, sa kabuuan ng year 2024, mga kababayan, ang nagamit lang is only 60 million pesos. So sila ngayon ay sinita. Sila ngayon ay hinanapan ng taga-COA, mga kababayan. Bakit hindi ito ginamit? Diba? Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, DDS makinig. Ang ibig sabihin niyan, incompetent ang inyong leader dyan sa Davao. Ang ibig sabihin, pinagkaitan ng serbisyo ang Davaoenos. Diba? Napaka-importante ho ng budget na yan. Pero hindi ginamit ni Baste. Or baka hindi ginamit ni Pulong. Kasi sila yung leader or mga manager dyan sa Davao government, mga kababayan. Sakto ba sa Ivan? So kapag sisitahin ka ng taga-COA na ganito, mga kababayan, ang ibig sabihin, meron kasing negative impact yan eh. Magkakaroon kasi yan or merong perception yung mga tao, yung mga matitino na tao yung magaling mag-analisa, mga kababayan, magkakaroon kasi ito ng less accomplishment. Sakto ba si Ivan? Magkaroon yan ng less accomplishment, mga kababayan. So hindi pulido ang trabaho ni Baste Duterte. Kinalimutan niya. Hindi niya ginamit ang fund, mga kababayan. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Ito ba ay meron ng pinaghahandaan, mga kababayan? Meron bang pinaghahandaan? Iba ang ibig sabihin kong pinaghahandaan. Baka ipasok doon sa iba't ibang bulsa, mga kababayan. Baka lang, Baste. Baka ipasok doon sa iba't ibang bulsa. Yun ang ibig sabihin, pinaghahandaan. Siguro lang, di ba? Kasi kapag ikaw ang masita ng COA na katulad nito, mga kababayan, ikaw ay incompetent na leader. Di ba? Kawawa ang taga Davao, mga kababayan. At saka ito ang patunay ko. Ano sa Ivan? Kasi, di ba ang vlogger na itong si Joey De Viber, mga kababayan, ito si Joey Cruz na DDS vlogger, siya kasi ay sinita ng mga DDS. Galit na galit sa kanya ang mga DDS, mga kababayan. Bakit si Ivan? Kasi mismo siya ang nakapagsabi nito doon kay Baste at saka ni Pulong Duterte. For more details, let's watch this. He has a very, very low utilization absorption rate of his budget. What does that mean? That's management failure. Ibig sabihin, di mo na-utilize yung budget mo efficiently. Lagi ka may sobra. Di mo nagagamit yung pera ng gobyerno mo. And that hits to the very core of you as the manager of your city. Oh, di ba? Sampal kay Baste at saka Kapulong Duterte, mga kababayan. Malaking sampal. Mismo kanilang vlogger, DDS vlogger ang nagsabi niyan, di ba? Less efficient ang panunungkulan ng mayor dyan at saka ng
congressman dyan, mga kababayan. Kasi isipin nyo, no, ang government ho ng Davao, sila ang nag-request ng budget na yan. Yes, sila ang nag-request ng budget na yan para gamitin sa Disaster Response Fund. Pero bakit hindi ginamit, mga kababayan? Diba? May problema sa planning yan. May problema dito sa side ni Baste or kay Pulong Duterte, mga kababayan. Sabi nyo, mismo na ang DDS vlogger ang sabi, malaking sampal yan. Baliktara na ba? Sino na kaya ang magiging bagong amo ni Joy de Viber, mga kababayan? Sino sa tingin nyo? Sir Ivan, kasi nga diba umiingay ngayon ang pangalan ni Bongo na daw bumaliktad na. Nagpaparamdam na, mga kababayan. Kasi ito sila si Joy de Viber, tauhan yan nila ni Bongo. Kapag ito si Bongo ay tatakbo bilang president this coming 2028, mga kababayan, kung hindi pa siya makapunta doon sa ICC, doon ito papanig. Doon ito sasama. Iiwanan nila itong si Sara Duterte. Mark my word, mga DDS, 'di ba? Inuunahan ko na kayo. Mark my word. Kasi nga 'di ba umiingay na ngayon ang pangalan ni Bongo na daw tatakbo siya ng bilang presidente sa year 2028. So ngayon, kapag tatakbo si Bongo, kapag hindi pa siya makakapunta doon, huhulihin doon sa ICC at saka itong si Sara Duterte, mga kababayan, mahati ang DDS. Sa tingin ko, mas maraming vlogger na pupunta dito kay Bongo. Mark my word, mga DDS. Di ba? So anyways, mga kababayan, dito rin tayo sa ginawang kalokohan ni Jack Argota. Ano sa Ivan? Kasi nga diba siya ay inasar ni Mima Alicia. Kasi si Mima Alicia, mga kababayan, may nakita siya na picture na establishmento ngayon pala ay dating inuupahan ni Jack Argota sa kanyang negosyo. So nasarado, mga kababayan. Then, napansin doon sa nakalagay na tarpaulin 2035. That is November 14 yata yun, if not mistaken. Basta November 2035, mga kababayan, last year lang, napasarado ang establishmento na yon or yung negosyo na vape ni Jack Argota. So before natin pag-uusapan yung response sa kampo ni Jack Argota, mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Mima Alicia. For more details, let's watch this. Alam nyo ba, mga minamahal, na itong si... kilala nyo naman ata, no? Meron pong ginawang katarantaduhan. Okay, sige. Tingnan nyo yung kanyang negosyo. Nagsarado. Paano ba naman kasi? Hindi nagbabayad ng tax. Ngayon, ito pa yung isa kong napansin sa kanyang negosyo, Plava. Talaga lang, ha? Sa dami-daming pwedeng negosyo ang inegosyo mo, yung paghihipak pa talaga yung napili mo. Yung tipong meron ka nang hiwa sa gitna at tanging pagpapakabait na nga lamang yung magiging ambag mo, promotor ka pa ng masama. Siguro yung usok sinisinghot mo, kaya kung ano-ano yung napapasok sa isip mo. Baka naman pati yung BIR sisihin mo. Oo, nakasalanan nila yan. By the way, wala namang masama sa pagnenegosyo ng vape. At wala din namang masama sa pagiging may hiwa sa gitna. Kasi ayoko naman sanang asarin to kasi syempre ang hirap na tong kalaban, hindi ko maintindihan, 'di ba? Pero teka mga minamahal, hangad din naman ako dito kay Sir Jack. Kasi imagine nyo may hiwa na nga siya sa gitna. Kaya niya, mayroon pa siyang talento na maglabas ng usok sa magkabila ang bibig. Buti hindi naging tatlo yan. Ay, may mga minamahal. Baka na naman sasabihin nila, yun lang naman yung kaya mo mga asar. Hindi po tayo nang-aasar dito, facts po yung pinag-uusapan natin. Bago ka magkukuda tungkol sa mga masamang mga politiko daw kuno, oo. Bakit hindi mo muna asikasuhin yung negosyo mo? Partida ganito, sigurado akong ginagawa niyan. Kapag nandyan yung BIR, nagtatago yan, nagsasarado yan. Pag nandyan yung BIR, malayo pa lang, feeling ko nagsasarado na to para sabihin na wala siya. Siguro ngayon lang ata to na call out or ngayon lang ata to na champ 1. Ayun! Violation yung lolo. Siguro nahirapan nata makabayad dito sa kanyang violation kaya tingnan ninyo, nag-extra income sa social media. Dati puro funny content yung content niya. Ngayon biglang nag-jump into politics. Tindi mo, boy. Sana all. Ang mga DDS, grabe makapuna sa PBBM administration. Esyo magnanakaw daw, rap. Pero tingnan nyo ngayon, itong si Jack Aragota, itong bingot.
Viral po siya ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Ang vape shop ni Jack Aragota ay nagsara dahil hindi umano ito nagbabayad ng tax. Ngayon naintindihan ko na. Kaya pala naging attack dog ni Digong ng mga Duterte dahil sarado yung negosyo niya at wala siyang ibang pinagkakakitaan ngayon. Syempre, pag attack dog ka ni Digong, malaki-laki yung kikitain mo dyan. Pero first time yan mga pre, nagkaroon ng attack dog si Digong. Nangungu pa. Naningong. Wala naman pong problema sa pagiging ngungo. Pero sana, nasa tama ka. Nasa katotohanan ka. Hindi ka dapat naninira sa gobyerno. Eto pa, ang hilig nito manlait, pero yung pagmumukha niya, kalait-lait din. So alam nyo na ngayon mga pre, etong mga DDS katulad ni Jack Aragota, mahilig mamuna sa gobyerno, pero sila mismo, merong sabit. Akalain mo, hindi ka magbabayad ng tax? Naku, labag sa batas yun. Kaya pala, himod puwet kay Digong kay Sara, sa mga DDS senators. Ang tanong ngayon, sino yung bayaran sa atin? Di ba ikaw? Nagtatanong lang naman ako, huwag kang mabubwisit. Alam niyo mga pre, mas delikado to pag tumakbo sa gobyerno. Magnanakaw lang to Ngayon pa nga lang, hindi na marunong magbayad ng tax. Sa pagkakaalam ko, tumakbo kaya ata. Ano yun? Counselor? Mabuti na lang natalo ka. Itong issue tungkol kay Jack Aragota mga kababayan, nag-viral yan. Kasi pati rin ang mga pinklawan, sinakyan rin ang issue na yan. Di ba, binanatan siya ng mga pinklawan. So ngayon, ang palusot ni Jack Aragota mga kababayan, matagal na daw yan nakasarado. Year 2024 pa daw yan mga kababayan. Nakasarado. Kasi doon sila nagrenta sa ibang lugar, sa QC daw. So itong paglagay ng tarpaulin na merong closed for business mga kababayan, baka daw ito ay paninira lang sa kanya. Kasi according dito sa post ni Jack Aragota, sabi niya, lagi akong dumadaan dyan dahil may bahay din ako sa Imos. Wala naman talaga yan at 2 years na nakalipas. Kung sino man naglagay niyan, lagyan nyo na rin yung dati kong shop sa QC na sinarado ko tapos gawan nyo ng kwento. Mga alam nyo na, ganyan sinasabi. Kasi mahilig yan, mahilig yan magmura itong si Jack Aragota mga kababayan. Diba yan kasi ang mga normal na attitude ng mga DDS. Napakahilig talaga magmura. Napakahilig pa manlait mga kababayan. Yan naman kasi ang problema dito kay Jack Aragota. Diba? Siya ay kalait-lait. Diba? Totoo naman talaga Gunggong kasi itong attitude ng tao na to. Napakahilig kasi manlait mga kababayan. Lalo na, lagi niyang ninalait, diba? Si President BBM, si F. Elisa, si dating Speaker Martin Romualdez, at saka yung ibang mga kabinete ni BBM. Nilalait niya mga kababayan. Lalo na si F. Elisa. Kasi nakasakay siya or nakisakay siya doon sa fake news na ipinabakalat ni Dean Chase at saka ni Maharlika. Kaya lagi niyang nilalait si PBBM at saka si FL Lisa. Mahilig siya manglait. Ikaw, Jack Aragota, napakahilig mo manlait. Ikaw ho mismo, kalait-lait din. So ngayon, na-boyset ang asawa ni Jack Aragota mga kababayan kasi nga kaliwat kanan na binanatan na ito si Jack Aragota at siya ay nahirapan ng rumibat mga kababayan. So ang rumibat dito, ang asawa ni Jack Aragota. So ang binanatan dito ng asawa ni Jack Aragota ay si Mima Alicia at tinawag niya na POK 2 times mga kababayan. Tinawag niya na POK 2 times. At saka bayaran daw si Mima ni President BBM at saka ni dating Speaker Martin Romualdez. Tapos meron siya nakasabi doon, POK 2 times daw. Diba? Gonggong talaga Yan ang kadalasang ginagamit na phrase or word ng mga DDS kapag nauubusan sila ng pangribat mga kababayan. Kasi siguro natamaan sila sa sinasabi ni Mima Alicia, 'di ba, na mga vlogger na mga pro-admin kasi binabanata na sila, nahirapan silang rumibat mga kababayan. So ang kadalasang ginagamit nila, yan na pagmumura, pangbabanta, panlalait, yan ang ginagamit nila. DDS style, DDS tactics. O, diba? So ngayon mga kababayan ko, syempre, i-shoutout na natin. Nandyan kasama natin si Julio Madrid, RGA Itarxa. Nandyan rin si Elizabeth Bacolcol, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Carmila Sanchez from LA, California. Hi to Josephine Gallego, Ashin, Shirley Risman. Nandyan rin si Tony De Los Rios from New Jersey. Hi to Angelita from Long Beach, California.
Cora Patong, Teresita Esteban from Nueva Ecija. Nandyan rin si Rosana Can, Ferdy Santos from Zambales. Kasama rin natin si Lilia Parides, Belia Brujan, Dines Ostunal. Nandyan rin si Maruha Con from Germany, Juliet Leinberg and Haito Flora, Madrid. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Meron kaming liliwanagin na gustong malaman ng taong bayan. Kaya kasama ko ngayong araw na ito si former Senator Antonio Sani Trillanes IV, mga kapatid, upang liwanagin natin, Sen, may mga umuugong na ngayon. Palapit na ng palapit. Itong February. Kasi alam ng taong bayan na inaantay ng mga followers of viewers natin, yung mga madlang people sa buong Pilipinas, Senator Sani, na malaman kung ano na nga ba ang estado ng impeachment ni Sara Duterte. Yan. Okay. Ganito ang estado niyan. Di ba yung unang impeachment last year, ito ay na-archive bunga nung Supreme Court ruling. Okay. Ngayon, mapapaso na yan itong February 6 kasi ayon sa ating konstitusyon, once a year lang pwede mag-file ng impeachment. So ngayon, February 6, pwede na ulit mag-file ng impeachment. Maraming mga grupo at mga individual mula sa simbahan, mula sa civil society and academe na gusto mag-file ng impeachment again kay Sara dahil hindi nga natuloy noon naudlot. So ngayon ifa-file nila. So yung naka-archive, pwede pa mambukayin o hindi na? O magpa-file ulit ng panibago? Magpa-file ng panibago. Kasi mas komplikado pa yon. Ito, pag i-file sa House, ayon dun sa ruling ng House of Representatives, ang mangyayari nito, imbis na yung magbobotohan kaagad ng 1/3 na member ng House of Representatives, tas diretso na kaagad sa Senate, kagaya ng ginawa no last time. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, kailangan mag-conduct ng hearing. So, magkakandak ng hearing sa Committee on Justice sa House. At yan, alam mo Koy, mas mapapaganda pa yan kasi... So mas madali itong way na to para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Oo, kasi ngayon, lalabas na muna yung mga ebidensya bago magbobotohan sa dulo after 60 days. Alam mo, Sen, maganda yan ha. Lumabas muna yung mga ebidensya kasi yun ang gusto malaman ng taong bayan eh. Diba? Yung sino si Cocoy Villamin, sino si Mary Grace Piatos, saan napunta yung 125 million in 11 days, saan mo ginasta Sara Duterte, yung 612.5 million pesos na confidential fund. Yun yung gustong malaman ng taong bayan. At yung mga bank accounts. Uy, matindi yun. Seryoso talaga? Yeah, kasi ganito. Yan yung pinagpigil-pigilan ng mga kaalyado niya sa Senado. Diba na forward doon, supposed to be bubuksan nila yung trial kaso yung mga kaalyado nila pinatay yung impeachment. Diba? Hinarang nila. Hindi nila lumabas. Kaya ngayon, lalabas ito dito pa lang sa House na hindi mapipigilan ng mga kaalyado yung mga Duterte na, yung mga Duterte senators. Yung Duterte Black. Oo. So, ang ibig sabihin nito, gugulong yung investigasyon doon pa lamang sa House. Doon pa lang sa House. Parang quadcom. Parang quadcom. Yun. So, maghihiring ang Congress. Pag-uusapan ulit yun. So, mas pabor. Mas maganda. Oo. So, ano yan? Ganun na mangyari dyan. Tsaka Sen, kung titignan mo mabuti, yung hinahanap kasi ng taong bayan is yung sagot na dapat na gusto nilang marinig sa Senado. But suddenly, Sen, kaya nga nagtanong ako ulit sa'yo ng ganito. Kasi, malaman man lang namin yung istorya kung bakit ayaw ipaalam ng Senado yung mga Duterte Black at pinapatay nila itong impeachment na to. Dahil malaki talaga yung malaki talaga yung sinasabi natin na makikitang probable cause o kumbaga yung ebidensya na ihahain dito. Alam mo, Sen, sabi nga nung pare nung traslasyon sa Nazareno, mabubuhay kasi yung impeachment, sabi niya, bumaba na ng kusa yung
halata naman at alam na guilty na nagnanakaw. Alam kong si Sara Duterte pinatatamaan, Sen. Pero kung maghihiring ito sa Kongreso, hindi na sa Senado, yung first hearing, malalaman ng taong bayan, Sen, there is a possibility ba na magbumaba na lang ito si Sara o ituloy niya yung impeachment? Tansya mo, Sen. Makikiramdam yan. Makikiramdam yan. Kasi pag lumabas yung mga ebidensya, hindi na nila maharang to eh. Correct. O pagka lumabas yun doon, makikita yun ng mga congressman. Eh di ngayon, after 60 days, magbobotohan sila. Eh, 1/3, palagi ko makukuha yun. Pagdating sa Senado, kung ano yung lumabas dito, yun din yung lalabas. Ngayon, may ipit yung mga senador doon. Kaya, magagalit din ng taong bayan. magagalit kung grabe na yung ebidensya dyan, tapos i-acquit mo pa. Baka mamaya, EDSAhin siya niyan. Oo. So, Nakateam si Sara nun. Oo. Si Sara ngayon, pwede niyang isipin na mag-resign na lang ako para hindi siya makonvict, para pwede pa rin siya tumakbo 2028. Oo. Pero ang kuha kasi dito, ang gusto natin malaman ng mga kababayan natin, yung iba't ibang paraan ng pagnanakaw ni Sara, di ba? Sa Intel Fund, Confidential Fund, DepEd, as Vice President, makita mo paano yung mga paraan ng ginawa. Tapos yun na nga yung sinasabi kong mga bank accounts nung mayor pa lang siya, joint account sila ni Duterte, na ito, lahat ito, hindi niya dineclare sa kanyang salin. So, all those years, violation yon. Tapos ito pa, may sasama na natin yung mga aligasyon ni Madriaga. Ayun ang pinakamaganda. So, may sasama natin. Ngayon, kung sasabihin nila, ano naman yan, hindi naman nagsasabi ng totoo yan, o kung ano man, doon na lang nila That's too impossible na hindi nagsasabi si Madriaga ng totoo. Ako, kutob ko lang to, Sen. Opinion ko, bilang isang content creator. Sen, imaginein mo, si Madriaga nakakasama si Duterte, nakakasama si Sara, nakakasama si Manscarpio, nakakasama si Bongo, nakakasama yung mga politiko. Sen, alam mo bang nakasama ko na rin yun? Kwento ko sa'yo, Sen. Si Manscarpio, siya nung kampehan niya, siya yung nagtayo nung tinatawag na isda. Isda, Inday Sara, Duterte ako. Si Madriaga nagtayo ng isip. Hindi pa naman nagdideklara si Sara nung time na natatakbo siyang presidente. Buo na yung mga parallel group na yon. Ngayon, kami mga content creator, in-invite kami dito, in-invite kami doon sa mga parallel na yan. Doon ko na-meet yung asawa ni Sara na si Manscarpio sa isda. Dahil puro sila sa isang kilalang fraternity. I don't want to mention the fraternity, baka kasi sumikat pa. kilalang fraternity to ng mga businessmen. So, binuo nila yon para kay Sara Duterte. Si Isip is nagbuo nun, ang convenor, si Madriaga. Kaya, Sen, nagtataka kay Sara Duterte, dininay niya na hindi niya kilala si Madriaga. Kasi sinungaling nga sila itong mga Duterte. Alam mo, kahit na obvious na magsisinungaling sila, kasi yun lang ang depensa nila. Pero ito na nga, kung ano man yung opinion ninyo kay Madriaga, edi doon nyo sa impeachment makikita. Correct. Kung ano yun. Kasi titimbangin naman yun doon. Sila magtitimbang. Tapos, ito yan, may mga aligasyon siya tungkol kay Manscarpio. Kasama ngayon yan, pati doon sa bank accounts. Kasi, alam mo, may mga bilyon-bilyon na winidraw itong mga Duterte. Kaya, lalabas lahat yan. Yan yung pinagkakapigil-pigilan ng mga kaalyado niya sa Senado. Kasi, pag lumabas yan, wala na. Buguho yung kanilang mga political career. So, kaya maganda na rin itong sa House pa lang lalabas na. Kasi hindi naman nila hindi mapipigilan ng House eh. Kung ang Senado, kaya nilang, kumbaga, my own term, Sen, ako, sa pasensya na, please pardon me, nagamitin ko itong salita na ito, tarantaduhin ng taong bayan. Kung kaya ng Senado tarantaduhin ng taong bayan, except Senator Risa Ontiveros and 5 senators, Sen, kung kaya nila yan, hindi nila kaya ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, straight to the point yan eh. Even vlogger, kinakasuhan din kami yan. At may mandato ng Korte Suprema. Sabi mismo ng Supreme Court ruling, magkakanda kayo dapat ng hearing sa House. Yun.
Ganun ang mangyari. Maganda sana. Tumayong mga investigator dyan. Sila Chel Jokno, Laila De Lima. Tapos si Para hindi maging bias. Congressman Jinky Luistro yung chairman niya. Ayun ang maganda doon. Kaya, ano to, may kita natin, wala kang mga Marcoleta dyan, mga Aimee, mga Alan na Ako na lang gagamit sa Epal. Oo. At saka guguluhin yung proceedings Correct. para lang Kung ano sinasabi. Diba? So ito yung ngayon yung magandang opportunity dyan. Kaya Sen, magandang talaga na sa Congress gawin ito. Kung pag-uusapan ng tao. Sen, patansya mo, sinong organization ng unang magpa-file? Kasi balita ko, may 3 paksa na magpa-file The last time, kami nila Senator, kami nila Congressman Laila De Lima, nila Kong Percy Sendanya, ng Magdalo Party List, sasama natin. Di ba? Nag-file kami doon. Pati yung mga pare. Nung unang impeachment. Ngayon kaya, mauulit kaya na sila ulit ang magpa-file? Palagay ko sila pa rin. At kasi, di ba, kung consistent ka sa advocacy mo, naudlot nga doon, hindi nila pwede matakasan kasi to. At they owe it to the Filipino people na lumabas yung katotohanan. Even sila Sara Duterte, di ba? Sinasabi nila nung panahon nila, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Correct. Bakit ka magtatago? Ito ngayon, lalabas yan dyan, di ba? Pakita nila sa mga supporters nila na hindi totoo yung mga allegation ko na bank accounts, di ba, na may link sila sa mga drug lord. Doon magkakaalaman. Kasi nga, Sen, isa rin yan sa tina-target ko Matagal mo na kasing nilalaban itong mga bank accounts ng mga Duterte. Matagal mo na itong inilalaban sa publiko. Nakita namin talaga yan. And nakita rin namin kung paano mag-amok yung matandang Duterte sa Netherlands ngayon. Talagang ako naniniwala ako na may bank accounts. Ako, even ang tao naniniwala na ngayon na talagang may bank accounts ito na tinatago. Kasi malalaman kumbaga dito na tayo sa exciting part ba, Sen? Tsaka nakita mo yung singit ko lang. Nakita mo kung paano siya mag-react. Oo. Halos. Alam mo nung sa Quadcom. Nagigigil. Oo. Tinanong lang naman siya innocently ni Congressman JJ Suarez na baka okay sa'yo na dito na. Sabi niya, di ba kung malinis ka, sige, amin na yan. Pirmahan ko yan. Pakita mo sa taong mga mo. Dahil pa-alibay dun Dahil pa-alibay, may sasampalin pa raw ako. Ng micro po. Tapos nung sinabi kong, sige, ayaw pa rin. Kumaga, lahat ginawa para pigilin yun. Pero ito pa rin. Dito pa rin tayo pupunta. Aside sa Sen, may bala ako ng tanong. Di ba naihisa yun? May tanong lang ako, di ba naihisi Duterte nung nakita? Hindi ba pa na NCR? Medyo ramdam ko na medyo alangan siya. Nung una kasi, bago ko pumasok doon, talagang sinisigaan niya iba't ibang mga congressman. Kasi siyempre mga congressman, meron silang mga rules, di ba? May etiquette sila, sinusunod. Siya wala binabalahura niya kahit na Parang nanginig yung kolduroy na ni Duterte nung nakakita. So, hindi rin niya ina-expect siguro. Kumbaga yung hari-harian niya doon. Pero marami nagsabi, totoo ba? Gusto ko lang i-confirm na nung nakita ka daw. Sabi lang sa akin, nakakwento lang sa akin ng mga tropa na kongresista. Ayaw ko na sabihin ko sino nagsabi, baka mamaya pagalitan ako. Totoo ba na nung nakita ka ni Digong doon sa panay daw ang ihi ng ihi? Totoo ba? Hindi ko na gano'n napansin yan. Kasi kasi di ba galing tayo ng campaign noon. Di ba? Nagkakasama tayo sa campaign noon. Biglang nagulat ako, biglang umalis. Sabi ko, baka may lakad. Importante. Nung napanood ko na lang sa TV, ito pala pumunta sabi ko si Sen. Ito pala pumunta. Pero tapos ang kwento sa akin ng ibang tropa na kongresista, si Digong nga, ihidang-ihin, nakita si Trillanes. Totoo ba, Sen? Tayo doon ng tayo sa upuan? Baka. Hindi ko na siya gano'ng pinapansin. Langilabot ata sa'yo, Sen. Baka naman malamig. Nilalamig. Nilamig sa ba't ka naman lalamig din, Sen? Ang init nga ni Digong doon, binabanatan yung mga Basta't
Yun, sana naman, ito lang mga kababayan natin na naniniwala pa rin kay Duterte, buksan nyo naman yung mga mata nyo. Napaka-obvious naman di ba? Oo. Kaya kung uulit pa yan, di ba? Pag mga ganitong gawain, ilalagay mo pa rin sa Malacanang. At hindi lang itong si Sara, hindi lang yan siya, package yan. Na-imagine mo si Pulong, House Speaker. House Speaker yan. Di ba? O si Baste, gagawin niyang department secretary, di ba? Baka si Kitty, patakbuhin na ng mayor. Tapos gano'n na yan, magpapalit-palitan na lang yan. Yan yung sinasabing Fat Dynasty. Buti nga sana kung magagaling. Buti kung magagaling, may puso para sa taong bayan, hindi mga kurakot, hindi mga mamatay tao. Kumaga, wala naman tayong problema doon. Hindi tayo titindig ng ganito laban sa kanila. Kung maayos sila. Kasi sa totoo lang, malaki na nawawala sa Pilipinas. Katulad ngayon, yung utang natin, di ba? Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, haharap si Senator Win Gatchalian, si Secretary Ralph Recto, si ES, di ba? Nalaman na ganun na kalaki yung utang. Grabe, ilang milyon. Alos na nga ilang bilyon. Ilang trilyon. Trilyon na. Meron sa peso, meron tayong trilyon. Meron din billion na ang pinag-uusapan is, I think it's a foreign currency ata yung the discussion nila. Pero kawawa tayo imagine mo, no? Yun ang... At karamihan nun, nawala noong panahon nila Duterte. Correct. Yun ang... I agree. Oo. Tapos wala ka naman makitang mga proyektong mga talagang pinagkakagasusan. Wala naman Sabi ko nga sa'yo, Sen, sa 119 na binibidang build. 8 lang ang natapos, tapos PPP pa. Di ba? PPP pa. Kay President Pinoy pa yun. Yung public-private partnership pa natapos. yun yung papalaisipan dito. Saan napunta yung pera? At ito, maganda yung punto ni Yusek Claire Castro. Sa lahat ng mga termino ng presidente, termino ni Duterte, yung may pinakamaraming flood control projects. Correct. 14,000 ito. 14,000 nung panahon niya, term niya. Kung ginawa yun na maayos, bakit grabe ang baha dito sa atin? Kaya nga. So, ibig sabihin nun, doon talaga yung mga anomalya. Kaya ito rin naman ang palaisipan. Pinakamarami yung panahon ni Duterte, 14,000 flood control projects. Pero yung ICI, ni isa doon, walang inimbisigahan. Naku. Yun ang Kaya medyo katukin natin si Secretary Vince Dizon tsaka yung ICI. ICI, Diba? Dapat si Secretary Vince Dizon ang magsalita niyan Kasi unang-una siya ang Secretary and ang ICI. Pero I think mabubuwag sana naman. Kasi wala na rin Kung hindi mo imbisigahan yung mga pinakamabibigat na anomalya. Diba? Si Pulong, pinakamataas na insertion. Billion Yun yung may pinakang maraming insertion sa kasaysayan Hindi, history. Ng first district ng Davao, sa kasaysayan ng Pilipinas, yun ang may pinakamalaki. Correct. Tapos hindi mo imbisigahan. O tapos si Pulong na ayaw umatay. 200 ang ibinigay na kontrata, binigay sa tatay kapatid, hindi mo rin imbisigahan. May problema tayo dyan. Magkakaroon yun. Baka magsara na lang sila. Magsara na lang talaga sila. Tama ba ako, Sen? Kasi baka magtanong yung mga kababayan natin Bakit kahit ako nagko-content sa content ko, sabi ko, di magsara na lang sila. Tama, di ba? Kasi kung wala rin namang silbi, wala rin namang magsara na lang talaga sila. Sabi natin kay Presidente, Mr. President, the ICI is magsasara na lang talaga sila. Sen, speaking of President Bongbong Marcos, mabalik lang tayo. May umuugong ngayon sa social media, even sa mainstream media, na si President Bongbong Marcos Jr. is planong ipa-impeach ng mga kabilang kampo. Sen, ito ba, gaano ba kalakas ito at gaano ba kalakas ito? Talagang mai-impeach ba? Kaya ba nilang ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos?
alam nyo, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment, karapatan niya ng mamamayan, no? Pero isang bagay yung mag-file ka ng impeachment, isang bagay naman yung kung merong nilalaman yung impeachment mo. Ang sinasampa nila kay President Bongbong Marcos is betrayal of public trust. Dahil daw, hindi daw napakulong ni PBBM, may pangako daw siya. Dahil lang ba doon pwede ma-file ng impeachment yun? Well, yun na nga. So, karapatan nila mag-file. Ngayon, ang mangyari nito, ang nababalitaan ko, pagbukas daw mismo nung Kongreso, no? Titignan natin kung merong congressman na maglalakas loob na mag-file nung ganon. Sinusubukan pa nga utusan yung ayoko na nga banggitin. Paano ba? Ex-friend o ano? Kasi ex-friend ba? O friendship? Parang kilala ko yan. Kung saan Malakati di na yung galawan. So, yun na nga. Anyway, pag i-file nila yan, ang gagawin nun, syempre, kung mauna i-file yun sa kanya, kasi February 6 pa yung kay Sara eh. So, what do you mean? Uunahan nila ma-file to para unahin na yan? Yun yung target nila? So, ngayon, mapupunta pa rin yan eventually sa Committee on Justice ng House of Representatives. Tapos, ang mangyari doon, mag-decide yung Committee on Justice. I-determine nila yung sufficiency in form and substance. So, pwedeng forma, verified complaint, yun, duly notarized o duly sworn in, okay. Form, okay siya. Pero baka yung substance, sumamlay sila. Yun din lang tinitingnan namin, yung substance nung nilalaman ng impeachment. Yun, kasi magbobotohan yun doon. Pero, kung tingin mo, kung tumagos man yan sa Senado, I think, Sen Sarsani, hindi uubra sa mga senators Makakakuha pa rin si PBBM ng majority votes. Kasi imaginein mo, ilan na lang ang Duterte senators? Inuubos mo pa yung isa. No. Pero hindi na yan. I really doubt, I seriously doubt kung aabot yan sa Senado. Kaya nga. Kasi sinong congressman naman yung, baka nga walang congressman na magpumirma to file it. Okay? Pero kung meron man, ang hirap kasi kung meron kang ebidensya ng impeachable offense ni President Marcos ngayon, dapat na-discuss na yan ng publiko. Hindi kagaya nung kay Sara, talagang all out nalalabas na yan. Broadcast. Pero talaga nagkwentuhan lang namin ng mga vlogger na kaibigan ko. Sabi niya gano'n. Sabi naku, delikado daw si PBBM kasi daw i-impeach daw. Kinikwento daw sa kanilang gano'n. Sabi ko, kung tumagos daw sa Senado yan, sabi ko sinong boboto? Sabi ko, usap kami si Aimee, si Marcoleta, si Bongo, si Robin. Sabi ko, si Bato, hindi, nagtatago, sinabihan ni Sir Sara na magtago. Kaya sabi ko, hindi, kulang. Yeah, kulangin. Pero, sabi nga, doon pa lang, dito pa lang sa House, I doubt kung, sa Committee on Justice pa lang, I doubt kung makakalusot yun. Yeah. So, yun din ang tingin ko. Kaya sabi ko sa mga kaibigan natin. But gagawin ko lang, Koy, gagawin nila yan para to divert the attention from the impeachment case laban kay Sara. Ang galing nga na strategy nila, nagpalabas ng survey na sa Mindanao lang nila sinurvey. Na mataas daw si Sara, bagsak daw si Bongbong. Pinakalat nila sa entire Philippines. Tapos, kasabay nun, Sen, is itong nalalapit na impeachment. Parang tinatakot nila yung mga senador na subukan nyo. Ganito kalakas si Sara Duterte. Sa Mindanao. pero dito sa Metro Visayas at Luzon, malabo. So, but nakita mo dito mind games lahat saywar kasi alam nila na kailangan nila tong gawin itong mga pang-divert na to, atake sa Marcos administration. Obstructionist na strategy nila. Para hindi
sa kanila mabaling. Correct. Kasi alam nilang wala silang depensa doon. Correct. Hindi na nakikita ko. So, Sen, maliwanag, hindi to tatago sa Senado. Hindi tatagal siya. Baka committee level pa lang. Pero Sen, may tanong ako, may iba lang May iba lang. Ba't mo naman kasi sinabihan na magtago si ano? Ba't mo naman kasi tinakot? Wala pa nga warrant Oo nga siya di ba? Dapat panindigan niya yung ano niya, yung ginawa niya. Sabi niya diba? sabi niya pa sa yung ganun, no? Come on, Mr. Trillanes! Make my day! Ay, sisi ka na, ay sisi. Sumama ka pa mag-poses, pero sasama ka talaga mag-poses kung nagkataon. Sabi ko nga, kung wala akong lakad nun. Hindi naman ako magka-cancel ng lakad ko para Pasasadya. Pero in fairness, naalala ko lang, may iba lang ako sa Senado. Nakita ng tao kung gaano kakatapang. Binubutasan ka doon ni Duterte. Si Robin, pumunta pa ng Senado, inahamon ka ng suntukan. Tapos, hindi ka umalis ng opisina mo. Duty ka pa rin nasa Senator. Tinapos mo pa rin yung duty mo sa Senator. Pinuntahan ka na ng pulis doon, 'di ba? Para magpa-picture lang ng mugshot. Hindi. Ang nangyari doon, Koy, nung wala pang warrant, sinabihan ako ng mga senador, huwag ako sumama. Kasi warrantless arrest yun. Ibig sabihin nun, hindi ko na maki-question yung pag-issue ng warrant sa akin. I-deliberate yun sa Supreme Court habang nakakulong ako. Kaya nga advice sa akin ng mga senador, huwag ka sumama. Antayin mo yung warrant. Di ando doon ako, nag-antay ako sa Senado. Lumabas yung warrant. Kaya pumunta yung pulis, sumama ako. Sumama ako sa pulis. Mugshot ako, nag-post ako ng bail, then saka ako bumalik sa Senado. Kaya pala. So parang hiniya ka lang pala talaga ni Duterte doon. Hindi, nag-aantay sila nung isa pang warrant na walang bail. Hindi binigay nung judge yun. Kasi nga, dismiss na yung kaso. Paano naman? Uulitin. Mawabaliktad kasi si judge doon. Kasi dito sa Pilipinas, pagka na-dismiss na yung kaso laban sa isang akusado, tapos nawala na ng wala namang grave abuse of discretion o ano man, ito ay permanently dismissed na yan. Ito, 7 taon nang lumipas, biglang nag-file ng motion lang yung prosecutor, binuksan ulit. Hindi pwede yun. Nilaro kasi nila yung justisya talaga doon hindi pwedeng buksan. So, sinabi nung judge, dismiss na yan, hindi pwedeng buksan. Kaya gano'n na nangyari. Pero yung isang judge, baka naayos nila, naareglo nila. Yan yung maraming tao ang gustong malaman. Kasi ang sinasabi pinapakalat nila dyan, kaya natanong ko sa Jensen, is nagtago ka daw doon sa loob ng kilulong ka daw ng ganito. Pero ang totoo pala, nag-mugshot ka lang, then hiniya ka nila sa buong entire, community, para sabihin na, si Trillanes nakakulong, ganito, ganyan. Yung pala yun. Ang talagang gusto nila akong damputin at ikulong permanently. Kaya ako naman, tinatapos ko lang yung committee hearing ko noon Yung naalala ko yung committee hearing ngayon, tungkol dun sa 4-piece yun. Di ba? 4-piece. So tinapos ko, inisip ko nga, sasama na ako dun sa mga pulis. Kaso sinabihan ako nila, mga senador, lahat sinabi, huwag ka sumama kasi warrantless arrest yan. Antay mo yung warrant. Di nag-antay ako ng warrant. 2 yung inaantay namin na warrant. Yung isang korte nagbigay ng warrant. Pero may bail. So lumabas ako, pumunta ako ng Makati, Makati Station ng pulis. Nag-post ako ng bail, doon ako nag-mugshot. Yung nakagano kasi. Doon ako nag-mugshot. Okay. Lahat. Yung proseso. Tapos, nagpiansa ako, then bumalik na ako ng Senado. Inaantay namin yung isang kaso, yung kudita, walang bail yun. Yun ang inantay. Nagsabi yung judge, hindi ako mag-i-issue ng warrant.
hindi niya binuksan. Kasi nga, bawal yun. Ang tagal na dismiss yung kaso. Kasi kung papayagan ng Korte Suprema magbukas ng kaso, mag-motion ka lang, wala nang permanenteng desisyon ang Korte. So, gano'n na nangyari nun. Kaya, ang naalala lang nila na nagtago daw ako sa Senado, hindi. Yun yung, Narrative nila. Oo, ang ginagawang decision ng mga senador noon, ito na lang yung natin, kung last bastion of democracy. Kung papayagan akong damputin ng walang warrant, di lahat din sila pwede nang damputin. Kaya sinabi na wag, lahat ng senador noon suporta sa akin, kahit yung mga kaalyado niya. Yun ang nangyari doon. Kaya pala naging matunog yun. Pero nung minisyon ako ng warrant, sumama ako, lumabas ako. Kaya ito si Bato. Kaya ka na mag-shot. Oo, ito si Bato. Kung may warrant ka, di lumabas Kasi ka. pag kaya kami na-shot, pin-procedure ka pa rin. Oo, nag-Miranda rights doon. May video yun. Oo, nakita ko rin yung ano. Pero ito, Sen, dito lang ako nagtaka. Bakit itong isa? Di ba? Wala pang warrant, magtago na. Sila daw yung mga warrior, mga itatapang, di ba? Galing. Kasi Sen, kung titignan natin ng mabuti, ikaw, humarap ka, hinarap mo yung trial, hinarap mo yung procedure, hinarap mo. Bakit ito? Parang biniro lang ata, pinagtripan lang ata ni Ombudsman Boying Rimulya. Nagtago na kagad. Ako lang, sa akin lang, 20 plus, sabihin mo na, ang kasong kinaharap ko nung panahon ni Duterte. Ganun karami. Lahat yun, nag-issue ng warrant yun. Lahat nag-issue ng warrant yun. Para lang maharas ako o makulong ako. Pero, yun nga, awa ng Diyos, pinalad pa rin tayo na hindi nangyari yung mga plano nila. Pero dito talaga ako natatawa. Kasi sabi niya, magtatago daw siya ng Senado. Tapos ngayon, ang nangyari, Sen, ayaw nang pumunta. Ayaw nang pumasok. Ayaw pumunta rin pero, ng Senado. pero tingin ko, Sen, kailan mo papailan ng ethics complaint yan? Kasi hindi pumapasok eh. Hindi pwede yan. Kung kasi, ang precedence nito yung kay Senator Lacson, after 9 months, sinara yung kanyang opisina. So, siguro, dahil tinututukan naman natin iba't iba pang kaso, antayin natin matapos itong first regular session hanggang June ito. Sa July, pag di pa rin siya, pa-file na natin na ethics case. Para masarado yung opisina niya. Oo. At the very least, hindi naman pwedeng ganon. Di ba? Walang dahilan. Kasi wala pang warrant eh. Yun. Kasi imagine mo, ang tatanong ko talaga, Sen, hindi ba, baka binibiro lang ni Ombudsman Remulla na baka buntot ni Senator Bato. Oo. Di ba? Magtanong siya. Sabi sa PNP, wala pa. Dami niyang contact doon. Di ba? O, kung wala sa PNP, wala sa DILG, wala sa DFA, wala sa DOJ, hindi sabihin, wala pang warrant. Okay. Di ba? O, wala kang dahilan, ba't ka nag-absent? Yun ang basis kung bakit ako file ng... Kaya, tsaka isa pa, Sen, binabayaran natin yung sahod niya. Nagbabayad that we are the taxpayer. So, karapatan natin questionin kung ano nang ginagawa mo ngayon. Hindi ka pumapasok. Nung sa amin kasi ni Senator Laila de Lima, nakadetain kami. Kaya hindi kami makapasok. Kahit gusto namin pumasok. Di ba? Yun ang reason kung bakit hindi. Sabi namin, sige, pwede bang mag-online session? Ayaw nila. O sige, o di magpa-file kami ng bills and resolutions. In my case, nagkandak pa ako ng committee hearing sa loob ng kulungan. Yung bill na pagpataas ng sweldo, kinanda ko yun sa loob ng kulungan. Loob ng kulungan. So, nagtatrabaho ko. Ito, hindi. At walang dahilan. Walang pumipigil sa kanya. Paano nga naman magkakandak ng hearing sa loob ng pinagtataguan? Magkaiba ang loob ng kulungan sa loob ng pinagtataguan. Yun. Diba? Ayaw din mag-online eh. Mahirap pala. Dapat pala talaga na yan, dapat pala na kaya pagka nag-file ng ethics case, walang dahilan. Sen, madako tayo dito.
Kasi marami nagtatanong sa akin, marami mga Pilipino, na sino bang napipisil mo na magpresidente at mag-vice-presidente sa 2028? Sino yung pinaka-the best sa'yo? Sabihin na lang natin, ilatag na lang natin May yung mga tandem. kandidato. Ito may tandem. May tandem. Kasi sabi nila, merong Sara Duterte at Robin Padilla. Tingin mo, magandang tandem ba to? Or Risa Hontiveros and General Nicolas Torre? Ako siyempre, dito ako kina Senator Risa at kina General Torre, no? Kasi nasubukan na. Nakita natin sila tumindig para sa tama. Yun dapat ang tinitingnan natin ng mga pinuno natin ng ating bansa. Yung gumagawa ng tama, tumitindig para sa tama. Pero yung kay tandem na Sara and Robin, sabi mo. Ang tawag namin doon na sentae. Hindi, seryoso. Tae nga tawag naman. Tae. Yung only tae nga daw eh. Kasi biro kasi nila, dati uniteam. So lumabas si Sara Duterte, sumama sa Verde, unitae. Yung kasi tawag, kasi daw yung mga DDS daw sin, yun naman ang babas siya yun, mahilig sa tayo with unlimited rice. Pero, alam mo, seriously, feeling ko, hindi si Robin eh. Baka si Marcoleta ang pupustura dyan. Uy, mala. Kasi yung, may suporta yung ito hinahabol nila. Siyempre, yung INC, baka itulak nila, di ba, na si Marcoleta kuhanin ni ano. Pero Sen, unahan na kita. If ang taong bayan naniniwala sa vote reach ni Marcoleta, yung black vote ni Marcoleta, mas marami pa rin naniniwala sa simbahang Katoliko na kapag in-endorso ka ng simbahang Katoliko. Bakit, Sen? Tingnan natin yung poon ng Nazareno, 9.6 million ang umaten. Yung poon nila na nasa preso, yung poon na nasa preso nila, ilan lang talaga. Yun yung 35%. Oo. Sen. And, ako naniniwala ako dyan. Ibang level ng naman yun. Kaso magaling sila magpostura eh. At mas may disiplina sila sa pagboboto. We will have to give them that. So kaya naka-create sila ng ganong impression na they are a political force to be reckoned with. And gagamitin nila yan. And ano naman to it's a democracy. They have every right to push for Marcoleta to be the vice. Malaya naman sila makatakbo. Oo. Malaya makatakbo. Ngayon, pero magandang labanan yan kung magsanib pwersa ng mga kakamping tsaka itong mga loyalist, very potent na force yun. Kumbaga isang malaking history na naman to. Oo. Dating magkalaban na kulay, ngayon magsasama for peace and para iangat ng bansa natin. Yun. Paano to? Sabi, gusto daw tumakbo ni former Vice President Leni Robredo. Ako binabash ako, Sen. Kasi sinabi ko daw, sinisiraan ko daw si Leni. Totoo naman talaga, Sen, na may magkaibigan si Sara Duterte at si Leni Robredo. Kaya naman nila parehas yun. Kaya nga, Sen, hindi ako nawala yung ko sa kanya. Nawala yung, kumbaga, lumaylo ako kasi nung patawag nung impeachment ni Sara, dapat nagsasalita ka. Yeah. Diba? Dapat si Leni nangunguna na, ito dapat panagutin to. Kung talagang may bigat si Leni para sa akin, it's the time Andun na yung pagkakataon Yung mga kakamping gusto na magpa-impeach. Yung pakikibaka. Ako, more than that, in addition to that, sinabi sa akin mismo nito ni Leni na kung manalo daw siya, hindi niya ite-turn over si Duterte sa dahig. Ay, mali. O kaya, asan ang justice? O yun ang problema doon. Di ba? Kaya, alam ko na yan. Kaya naman, nung ipa-file namin yung ICC, pinipigilan kami ni Leni. Kasi nga, baka pagbalingan daw siya ni
ni Digong noong time na yon. No ICC. Noong una, magpa-file kami impeachment kay Digong kasi nga grabing patayan, pinigilan kami nung mga emisaryo niya. Nung magpa-file na kami ng ICC, pinigilan din kami. Bukay pa yung mga emisaryo, sila magsasabi ng totoo na pinipigilan ni Lenny na file yung ICC complaint. Kung nakinig ako sa kanya noon, hindi Kasi malaya yan kasi, si Duterte. kasi madami ako nakakausap, marami na rin ako mga kaibigan na kakamping ngayon. So sobrang dahil sinasabi nila, kasi si Lenny, ganyan daw. Gusto daw si Lenny tumakbong presidente. Sabi ko, hindi ako favor kay Lenny. The reason kung bakit, affiliated siya kay Sara Duterte. Talagang magkaibigan sila. Kung itong pagkakataon na to, is nung lumaban tayo for accountability nila dun sa mga ninakaw na pera, edi dapat lumutang si Lenny. Humarap si Lenny Robredo, nagsalita si Lenny sa mga kakamping na agree siya, pero hindi. Binisita lang sa bahay, wala na. Yeah. So, isang magbigat na issue sa akin yan. Sa akin, personal yon. Pagkakaibigan ka ng mga Duterte, X ka na sa akin. Hindi pwede yon. Kasi sobrang lala ng ginawa ng pamilyang ito sa ating bayan. Para kaibiganin mo, ibig sabihin, okay lang sa iyo yun. Okay lang sa iyo, So sa akin, diba? Ano yun? That's very personal sa akin. Isang issue naman din is kung planong tumakbo ng 2028, dapat, kailan mo sisimulan? Di ba? Nung nangyari ng 2022, last minute. nung filing, doon nagsimula para lang hindi mabash. Ngayon, kung natatakot ka mabash, hindi ka rin karapat-dapat din siguro maging leader kasi, correct. Alam mo, Samot as sa rin president, pagdadarag yan. oo, bababuyin ka talaga. Kita mo si Presidente, si President Marcos, nung tumatakbo yan, before pa lang, talagang grabing pagbabas ang hinarap niyan. Pero tuloy lang siya. Di nanalo siya. Sinalubong niya yun. Kumbaga, kasi pero kung doon pa lang natatakot ka sa pagbabash pa lang, mas mabibigat ang kakaharapin mo pag presidente ka. Pero much sa mga kakamping na nakita ko, si Risa Hontiveros yung nag-shine Siya yung pinaka nag-bloom nung panahon na dapat panagutin si Sara. Which is dapat na nakikita din nila, nakikita ng mga kakamping talaga na bakit si Risa lang ang lumalaban. Kaya nagkaroon ng doubt yung iba. Yeah. Alam mo, ito pa, sabihin ko, Koy. Nung panahon ni Digong, maaaring siguro ang naging prominente ako lang kasi talagang ikaw headlines frontal yung pero si Senrisa paano niya pinaglaban yung mga testigo ng Kikian de los Santos tinago niya yan para hindi patayin. Alam mo bang kinasuhan siya ng kidnapping? Nila Duterte. Pero kita mo, quietly hinarap niya yun, hindi siya natinag, hindi niya sinurrender yung mga witnesses, kaya kita mo, din na-convict yung mga Dapat ma-convict. Oo, yung mga pulis na Kasi kung nagkataon nakuha yung mga yun, wala na, bawal yun. Oo. Kaya makikita mo dito, yun yung mga leader na okay, fast forward nung panahon ni President Marcos, sino yung mga pinakulong niya? Yung Senyor Aguila, di ba? Doon sa Dinagat. Kibuloy. Si Kibuloy, di ba? Tapos itong si Alice Guo. Tapos yung mga Pogo, tinindigan din niya yan. Itong kay Sara, di ba? Hinarap niya yan, di ba? Nung nag-hearing sa Senado, pati si Digong. Yun yung gusto mo na leader na tipong pagdating ng panahon, pinaglalaban niya yung tama, di ba? Paglalaban niya yung karapatan mo. Well, sabi ko nga, yung iba kasi, mas gusto nila yung, yung pinaglalaban nila kaysa yung pinaglalaban sila. Okay,
Okay, so kasama rin natin, nandyan si Renato Baliner, Terbi, Fibro Nula from Kuwait. Nandyan rin si Leonardo Manansala, Eva Malabi, Lenny Balmonte, Evangeline Sanchez, Amelia Hugo. Nandyan rin si Emerita Pasok Jaong, Regina Oxon, Bernarda Cortez, Rosalinda Bornia. Nandyan rin si Lula Taray, Japan, Veronique Antonio, Expedita Hakama, Salvi Caparanga. Nandyan rin si Myrna Bardon from Zamboanga City. Hi to China Angeles and Epifania Espirito. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa person na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos, salamat po sa bagong araw at sa biyayang patuloy mong ibinibigay sa aming bayan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga gawain, mga desisyon at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ipinapanalangin po namin si Pangulong Ferdinand BBM Marcos Jr. Bigyan mo siya ng kalusugan, karunungan at tibay ng loob sa pamumuno. Gabayan mo ang kanyang isip at puso upang ang bawat hakbang ay maging makatarungan, tapat at para sa ikabubuti ng sambayanan. Ibalot mo po siya ng iyong banal na proteksyon. Ilayo sa kapahamakan, kasinungalingan at masasamang balak. Puspusin mo siya ng kapayapaan at lakas sa gitna ng mabibigat na hamon. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat